Come on, worshipers of God! Let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, Hallelujah! Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are washing over all the earth. It says you're always there. Never surrender, your love is so relentless. You never fail to give. Your love that sets us free. We are the people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the word. The sheriff's love to all the nations, spread His glory. Yan, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan, tunay nga po bang pinagpala ang inyong mga umaga? Yeah. Talagang pinagpala po dahil dito muli tayo sa presensya ng Diyos, and it is another encounter with the Lord today. Ayan, sige po. So, hayaan niyo po munang kumustahin ko po ang bawat isa sa atin. Kamusta po ang pasok ng bagong taon sa bawat isa? Second week pa lang po ng 2025 ngayon. At ang panalangin ko po para sa bawat isa sa atin is that we are starting our 2025 strong, renewed, and favored by the Lord. Amen? Parang may mga idea ako narinig na nag-amen dyan. I remember yung sinabi ni Pastor Dan last week, no? Sino po yung mga naka-attend last week na nandito. So, ang title ay New Year's Resolution, no? So, naalala ko yung binanggit ni Pastor Dan, no? Na statistics, no? Statistics show na second week pa lang daw ng bagong taon ay failed na daw agad ang mga resolution na ginawa ng mga tao. So, second week pa lang po ngayon, no? Alam na siya ko po yan, and it's an interesting concept, no? Na tinatawag po na Quinter's Day. Ayan. Nakalain mo yun, merong Quinter's Day, no? Nagulat ako, may ganun, Quinter's Day. So, it actually falls on the second Friday of January. Nung Friday lang yan. Ayan. So, kaya siya, Quinter's Day na tinatawag. Kasi ito yung benchmark
kung kailan lang daw talaga tumatagal ang mga mga New Year's resolution ng mga tao. Yan. So, to prove, patunayan natin kung totoo ba ang statistics na to sa mga Pilipino. Sino po dito yung mga naka-break na agad ng kanilang parang in-expose ka agad, wala nagtaas ng kamay, ayaw ko ma-expose na kasama ako sa mga Quitter's Day. Ayan. So, ayan. No wonder, kung isipin natin mabuti, no wonder, marami ng mga tao ngayon ang huminto ng gumawa ng New Year's resolution. Hindi na sila naniniwala sa New Year's resolution. Kasi tulad nga lang napag-alaman ng research na to, no, 92% actually po, sabi, ng mga adults will not follow through their resolution. So, napakalaking porsyento po yun, 92% halos lahat, no? And now, it makes me wonder, kung isipin natin mabuti, no? Paano tayo magiging katiwa-tiwala sa iba kung ang mga sarili nga natin ay hindi natin makagkatiwala? Ano? Paano tayo magiging katiwa-tiwala sa iba kung ang mga sarili mo natin mismo ay hindi natin mapagkatiwalaan, right? No? How many times na tayo nangako sa ating mga sarili na gagawin ko na to this year or hindi ko na to gagawin this year, mas magiging ganito na ako, di ba? So, and then, after saying these things, promising ourselves these things, ay tayo ay mag-fail, no? Tapos tayo ay mag-frustrate sa ating mga sarili at matututunan natin na huwag na lang tayong umasa. Diba? Hindi na ako aasa na papayat ako sa taong to. Hindi na ako aasang magkakaroon ako ng ganito sa bangko. Diba? Hindi na ako aasa na makakapag another chance sa school this year, di ba? Kasi nga, kapag hindi na umasa, hindi ka na lang nag-expect, hindi ka na lang nagtiwala, hindi ka na mabibigo. So, huwag na lang mag-New Year's resolution. Yan ay iniisip ng karamihan sa mga tao. Kaya nga yung word na trust, no? Pagtitiwala, no? Ay, kung iisipin, naging mababaw na tuloy ang kahulugan nito para sa mga tao. Di ba? Alam mo yung naniniwala naman ako, pero yung lubusan kang nagtitiwala, di ba, naging mababaw na ang kahulugan nito. On the other hand naman, ay meron pong mga tao na ang kumpiyansa naman nila ay nasa kanilang mga sarili na lamang. Di ba? When everybody keeps breaking their promises or not following through yung mga sinasabi nila sa atin, di ba? O kaya naman, ginagawa nga nila, o sige, pero hindi nami-meet yung standard or ina-expect natin, di ba? Basta na lang nagawa, no? So, sometimes, unti-unti, we lose trust in them. At naiisip natin, no, instead, sa sarili na lang natin tayo magtitiwala. Di ba? Hindi na tayo lalayo, napakaraming senaryo na ganyan sa ating pamilya. Di ba? Example na lang yung makikiusap ka, no, tatawag ka sa messenger, text ka, chat ka, pakilabas yung sa freezer para pagka uwi ko mamaya, madali nang lutuin, di ba? Tapos pag uwi mo, mas matigas pa sa asfalto yung manok, di ba? Nakalimutan ilabas sa rin, o kaya makikiusap ka, pwede bang pakihugas muna ng mga kasi may ginagawa pa ako, nag-work pa ako, or may ganito pa akong ginagawa, no? Tapos, good naman, ang hugasan naman, pagtingin mo sa lababo, malinis, no? Pero sa ilalim ng lababo, diba? Mga kawali, kaldero, rice cooker, nandun, diba? Kasi nga daw, binababad pa. Wait ka lang, mamadali ka kasi. Diba? Minsan gano'n, no? Ginawa nga, pero diba? Kaya nga, ang linya ng mga magulang talaga ngayon, diba? Wala na talaga akong ibang aasahan, kundi ang aking sarili. Diba? Wala na talaga akong ibang aasahan, kundi aking sarili. Sino po yung mga magulang na ganyan ng linya sa bahay? Diba? Kung ako yan, nagawa ko na to, diba? Natapos ko pa yan, nag-extra pa ako, pati ito, inagiwan ko pa yan. Diba kung ako yan, ganito. Kaya nga, diba yun ang linya natin, no? Bilang mga magulang, wala na talaga akong ibang aasahan, kundi ang aking sarili. No? Kidding aside, no? I think hindi lang naman natin ito naging linya as parents, tama, no? Ay, hindi ako sigurado sa kwento ng buhay ng bawat isa. But I believe siguro karamihan sa atin, kahit nung tayo ay mga bata pa, we've been let down
a lot of times, no? Tayo ay napinunan, napangakuhan, hindi naganap, no? And kailangan natutunan natin at an early age, no? At an early age na kailangan kong magsipag, kailangan kong galingan, I need to show up every day, kahit ayoko na, kahit sumasukan na ako, pero kailangan kong ayusin kasi wala naman akong ibang aasahan kundi ang aking sarili. Diba? Yan ang madalas nating linya. So, ginagawa natin, we look for external sources or we build things na magiging kumpiyansa natin. Ito magiging kumpiyansa natin. Magpapayaman tayo, gagalingan natin, hinusayan natin, magpapakadalong mahasa tayo sa field na ating pinili. We want to create a name for ourselves. We want to create an empire. Diba? Para ito yung para hindi na tayo kailangang umasa sa iba. Diba? Usually, ito yung ruta natin dinadaan. Don't get me wrong, no? Hindi natin dinidiscourage yung desire sa pagkasenso. Napakagandang bagay po yan, no? But it only becomes a problem, no? Nagiging problema lamang ito kung ang mga temporary things na ito ang nagiging kumpiyansa at seguridad natin mga tao. No? The Bible says in Jeremiah chapter 17, yeah. Jeremiah 17 verses 5 to 8. And this is the word of the Lord for us. So, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in a wasteland. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. In verse 7, yeah. Again, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Napakaganda ng salita ng Diyos para sa atin sa umagang ito. So, ang title po ng ating message this morning ay Rooted. Yan, rooted, inugatan. Tayo po ba inugatan na sa Panginoon? Yan, sige po. And so, before we study the Word, no, alamin muna natin yung setting which leads to this verse. Paano nga ba tayo nakahantong doon sa, bakit ito nabanggit ni Yahweh? Paano tayo nakahantong dito? Alam niyo po, I remember one of the techniques na binanggit ng aming professor, no? Kasi syempre hindi naman tayo lahat makakapag-research, di ba? Hindi agaran. Minsan nagbabasa tayo ng Bible, pero di ba, hindi natin, wala tayong access agad-agad sa mga tools, no? So, isa sa mga techniques, kung gusto mong magkaroon ng clue sa kaganapan ng passage, ano ba yung surrounding context nito, you can check verse 1, no? Punta ka lang sa verse 1, no? Oftentimes, no? Hindi po lagi, hindi rin lahat, no? Pero madalas, meron kang clue doon sa kaganapan, ayan, sa kung ano yung nangyayari on the surrounding text. So, akit tayo, no, in verses 1 and 2. So, makikita natin dito yung description ni Yahweh sa kasalanan ng Judah. No? Sa kasalanan ng Judah. Sinabi dito na nakaukit, engraved, no? Nakaukit sa kanilang mga puso yung kanilang kasalanan. Ibig sabihin, ganon kalalim, ganon katindi, nakaukit. No? Ganon ka-ingrained or integrated yung kanilang kasalanan sa kanilang lifestyle na maging yung mga anak nila ay namana na rin yung kanilang kasalanan. It's deeply ingrained in their lifestyle. So, ano yung kasalanan tinutukoy ni Yahweh? It is idolatry. No, idolatry. They have worshipped other gods and they made their own flesh, yung sarili nilang kakayanan, sarili nilang resources as their confidence and security. So kung babasahin mo yung book ng Jeremiah, meron itong mga hints, mga clue here and there tungkol sa disobedience at disbelief ng mga Israelita. Kasi doon makikita mo lagi sa
sa Jeremiah, no, overarching thing, ganito yung laging ginagawa ng mga Israelita. Lagi silang nakatingin sa hari ng Babylon, no, which is a powerhouse nation. Yan. Na, it's a powerhouse nation na lagi silang tinethreaten, no, lagi silang ginugulo, inaatake, to the point na dumating yung panahon na sila ay sinamong nila nito, no. Lagi din silang nakatingin ng mga Israelita sa resources at alliances that they have obtained for themselves para ito yung kanilang maging kalakasan at protection. No? And hindi lang yun, another temptation para sa kanila, hindi lang ang pagtingin sa mga resources and alliances, maging yung system ng religion and ritual. No? Dito din sila dumidepende. Alam po natin na ang Jerusalem ay nasa loob ng Judah, di ba? At alam natin na naandoon ng templo. No? So, they think, as long as nandito ang temple, di ba, mababasa natin yan sa Old Testament, as long as nandito ang temple, pinemaintain natin ang temple, pinemaintain natin lahat ng worship rituals, magiging safe tayo, di ba? Mapiplease natin si Lord sa mga alay natin. No? At kapag please siya, syempre, pagkakalog na sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. Yun na yung kanilang iniisip. So they were so focused, no? They were so focused sa mga ritual, sa mga seremonya, that they don't need to pay attention sa kaganapan ng kanilang buhay at sa estado ng kanilang mga puso. Di ba? Doon na lang tayo sa mga kasi mas madali yun kaysa ayusin yung kanilang mga buhay at tignan, i-check yung kanilang mga puso. So, as a result, in verses 3 to 4, excuse me, yan. So, as a result, in verses 3 to 4, papatuloy lang natin, no? Ito naman yung naging hatol ni Yahweh dahil sa kanilang mga kasalanan. So, sabi dito, ipasasamsam ni Yahweh sa ibang bayan yung kanilang mga pinaghirapang kayamanan, yung kanilang mga ari-arian. Maging yung lupain na pinagkaloob sa kanila, ibinigay sa kanila ni Yahweh, ay ibibigay din ni Yahweh sa kanilang mga kalaban. Sila ay ipapaalipin sa kanilang mga kaaway. No? So, yan yung naging consequence, no, ng kanilang kasalanan. Kaya tayo napunta dito sa verses 5 to 8. So, here comes our passage for today, no? So, dito, sa nabasa natin kanina, verse 5 to 8, merong dalawang contrasting image. No? Dalawang contrasting image. Una, isang tao nagtitiwala sa tao at sa kakayanan ng tao, at isang taong nagtitiwala sa Diyos. No? Pareho mo silang hinalintulad sa isang halaman. Di ba? Nandito sa picture na parang silang hinalintulad sa isang halaman, isang shrub, versus isang puno. So sabi sa verse 6, ang nagtitiwala sa tao at sa kakayanan ng tao ay magiging katulad po ng ano yung nasa picture, no? Tulad ng maliit na halaman sa disyerto. So alam naman natin yung mga bush or shrub. Di ba mga maliliit na halaman na parang kamatis, talong, hindi sila yung malaking-malaking, hindi sila parang punong kahoy. Yan. So, ang mga shrub na to, mga bush na ito, it remains as a shrub or a bush kasi wala nga siyang mapagkuhanan na ibang resources na kailangan niya in order to grow well or to thrive. Diba? Nanatili siyang stunted o nakakansor. Diba? Dahil walang resources na kailangan niya. At doon siya tumubo sa disyerto. Napaka-pangit na lugar para pagtubuan ng mga halaman. Diba? Isang tigang na lupain kung saan walang nabubuhay. So it means this shrub, this plant is destined to die. Diba? It is destined to die. Sabi dun sa binasa natin, I think verse 3 hindi natin nabasa kanina. No? Pero kung titignan nyo sa inyong mga Biblia, sabi dun sa verse 3, hindi nila makikita ang pagdating ng kasaganahan. No? Hindi nila makikita ang pagdating ng kasaganahan. Bakit? Because their lives are cut short. No? Pag dumating na yung panahon ng kasaganahan, hindi na nila aabutan. Diba sila ay nalimitahan dahil sa kung saan sila nakatanim. Kung saan nila
piniling tumubo at kung saan sila kumukuha ng kanilang source. No? So this is what happens to people when they put their trust in the flesh and in man. Ito ang nangyayari sa mga tao na naglalagay ng kanilang kumpiyansa at pagtitiwala sa tao. Diba? Sa mga taong limitado, diba? Sa mga taong nagkukulang, nagkakamali, diba? Sa mga mortal. No? This is what happens. At ito madalas yung nakikita kong problema din nating mga tao. No? Kaya tayo mabilis ma-offend, diba? Kaya tayo mabilis ma-frustrate, mabilis tayo ma-disappoint. Kasi nga, nakatingin tayo sa tao. Diba? Nakatingin tayo sa tao. Nagtitiwala lamang tayo sa tao. At hindi lang yung we even put people in pedestals, hindi lang tayo titiwala sa tao, nilalagay pa natin sila, nilulunok pa natin sila, inaangat pa natin sila sa pedestals. Diba? Yung sinabi niya kasi, nag-promise siya diba? Di ba dapat ganito yung tao? Diba? Dapat ganito yung mga Christian. Diba? Nilalagay pa natin sa pedestal, no? Kapatid, huwag natin kalimutan, tao po sila, katulad natin. Diba? Tayo ay mga tao. Don't get me wrong, hindi masama na magtiwala tayo sa mga tao. Huwag lamang tao, no, ang ating maging kumpiyansa at seguridad. We show grace where grace is needed. And we give margin for errors. Dahil tayo nga po ay mga tao. Nagkakamali, nagkukulang, mga mortal, diba? Kaya nasabi sa verse 5, cursed is the one who trusts in man. No? Hindi sinabi dito ng Panginoon na ikaw ay sinusumpa ko, I'm working against you. Hindi. Kaya siya tinawag na curse. No? Yung setting niya kasi ay para siyang isinumpa na rin. Diba? Yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga desisyon is working against them. Hindi na sila kailangan ni Lord pagpahirapan. Dahil yung mga choices nila, kung saan sila kumuha ng resources, that alone is curse para sa kanila. Diba? Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from the mere flesh. But, ano po, pero, blessed is the one who trusts in the Lord. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Palakpakan po natin. So, kanina, no, yung tulad po ang nagtitiwala sa tao sa isang shrub or sa isang bush sa desierto. At ang mga tao namang nagtitiwala kay Yahweh, ihinilin tulad naman po sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog. Diba? At kung titignan mo yung picture, napakaganda. Diba? Wow, what a total opposite. So, sino po dito yung mga taong lubos na nagtitiwala kay Yahweh? Ano pakita sa kamay? Amen. No? So, sabi dito, because you trust in the Lord, ikaw ay tulad ng isang punong kahoy sa tabi ng tubig. So, let us analyze. What does it mean? Ano bang ibig sabihin nito? To be like a tree planted by the water. So, unang-una, we are planted by a good source of water. So, sa mga may halaman po dyan, meron po ba tayong mga halaman sa bahay? Ayan. So, kahit naman wala tayong halaman, di ba? Nung grade 1 pa lang tayo, tinuro na sa atin ng ating mga teacher, science, di ba? Na ang ugat, no? Ang means ng pagkuha ng tubig at ng nutrients ng mga halaman. So, hindi lang yun, along with the sunlight na kailangan nila, itong lahat ng ito, ang ginagamit nila in order to grow. And as Christians, para po sa atin, our spiritual roots are very much the same. Ganun din ang ating mga spiritual roots. Sa Biblia po, no, particularly in John 7, makikita rin po natin yan in John 4. No? Binanggit po ni Jesus that the living water is the Holy Spirit. Basahin lang po natin. No? The one who believes in me, as the scripture said, si Jesus po yung nagsasalita dito, from his innermost being will flow rivers of living water. No? But this he said in reference to the Spirit. So, pinatutukolan ni Jesus ay ang banal na Spirito, whom
those who believed in Him were to receive. For the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So, nung time na to, no, ito yung pinatutukulan ni Jesus na living water ay ang banal na Spirito. And each of us, alam mo natin to, memorize na natin to, no? Each of us, on a daily basis, kailangan we are spiritually tapped. We are spiritually connected to the living water. Diba? Para tayo ay mabuhay. Para tayo ay mag-grow bilang mga halaman. In comparison doon sa ating symbolism kanina. So, alam na natin yan, memorize na natin yan. But one thing na i-take note po natin dito, no? Habang inaaral ko to, napag-alaman ko, yung mga halaman pala, they are not just passive actors kung saan sila nakatanim. No? They are not just passive actors. Hindi sila yung tipo na pagdidiligan mo, hintayin na lang nila yung mga tubig na pupunta sa kanila, o kaya naman yung mga nutrients pa yung, asan na yung ugahan? Punta natin, di ba? Hindi ganun no? Hindi sila passive. Kung baga nangyayari sa kanila, no? They give huge amounts of effort, no, to obtain nutrients mula sa lupa. Kailangan nilang trabahuhin. No, kailangan nilang trabahuhin yung pag-breakdown ng nutrients. Sa pag-alaman ko na ang mga nutrients pala sa soil are compounds. Ibig sabihin, iba't ibang element yun. So, kailangan nilang mag-work hard, mag-effort yung mga ugat para kunin, i-break down yun to simple forms at kunin kung ano lang yung importante, no, para sa kanila in order to survive. So, nag-i-invest sila sa energy na nakuha nila from the sun para magpakalalim pa, saliksikin yung sun and water na kailangan nila. Kaya nga dun sa verse natin kanina, no, to send its roots, no, a tree that sends its roots out to the stream. So, effort ito ng tree, no? Effort ito ng tree na mas lalo pang kumonekta doon sa source, papunta sa power source, papunta sa living water. At ito ay very much the same, no, as sa atin, sa buhay Kristiyano. No? Ang Diyos na nag-provide ng kanyang Espiritu, no? The power of the Holy Spirit and His Word, di ba? Ito ay available para sa ikalalakas at sa ikatitibay po natin. But, we need to be intentional about it. Diba? Kailangan tayo maging intentional. Hindi ito katulad ng Shopee, no? Na kapag order ka, pagka-click mo ng checkout, maghihintay ka na lang hanggang sa dumating siya kasi door-to-door naman no? Hintay mo lang pag Shopee po, diba? Tapos yan yung madalas na so, babayad ka lang or kung ano ka, tapos, diba? Ganun lang. Hindi ito katulad ng Shopee, no? Na hihintayin lang natin bumagsak sa ating mga, sa ating mga palad, diba? His Spirit, the power of His Spirit and the Word of the Lord are always available, no? Para i-utilize natin. But, it requires diligence. It requires consistency and effort sa atin pong part. Diba? Kung hinihintay lang natin lagi na i-spoon feed tayo ng church, diba? O Sunday na naman, ito, message from the Lord, diba? Kung hihintayin lang natin na i-spoon feed tayo ng church, hindi tayo nagsasaliksik, nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos on our own. Diba? Kung iniiwasan natin yung mga meatier topics, no? Yung mga medyo mabibigat na mga aralin sa Biblia, diba? Gusto lang natin, gusto ko yung encouragement, ayoko nito judgment, no? Next page naman ako. Diba? Gusto lang natin yung nabibless tayo, na-encourage tayo, ganun-ganun lang yung message. Pag yung sa devotion o yung judgment to obey daw, dapat, yung dito, yung next tayo. Diba? Minsan ganun yung natin, yung mga nais natin. No? Kung ganun, at ganun ang ginagawa natin, chances are, mananatili pong mababaw yung ating mga ugat. No? Kahit gaano ka pa kalapit sa living water, magiging mababaw ang ating mga ugat. So we have to send our roots. Kailangan tayong kumonekta
to the living water. It takes effort, diligence, and consistency in our part to send our roots to the stream. So let's ask ourselves, tanongin po natin ating mga sarili, let us reflect. Saan ba tayo kumukuha ng nourishment daily? Saan tayo kumukuha ng nourishment daily? Sa TikTok? Sa Facebook ba? Doon ba tayo kumukuha ng nourishment, ng nutrients? O sa salita ng Diyos? Where are your roots tapped into? Saan ka nakakonekta? Saan nakakonekta ang iyong mga ugat? Yan. So next, not only that we are planted by the good source of water, but we have deep and wide root structure. So, isa sa mga malalaking benepisyo po na meron ng malalim na root system is that nagsisilbi kasi itong angkla. Nagsisilbi itong angkla para sa puno. Allowing it to withstand yung mga malalakas na bagyo, matitinding hangin, di ba, nang hindi siya nabubuwal. Yun yung isa sa mga function ng ugat. So, sa gitna ng matinding bagyo, ang isang matibay po na puno, it might bend or sway a bit yung mga branches niya, medyo gumagalaw-galaw man ng konti. Pero kung malalim at healthy ang mga ugat ng puno na ito, mananatili itong nakatibay. Mananatili itong nakatindi. And likewise, ganun din sa buhay natin mga Kristyano. Kung malalim at matibay at inugatan ka na sa Panginoon, it doesn't matter what's happening on the surface. Di ba, daanan ka man ng bagyo, malakas na hangin, tangingin man yung ilan sa mga dahon-dahon. Di ba, tamaan ka man ng mga naliligaw na kung ano-anong lumilipad kapag may bagyo, di ba, yero, di ba? It doesn't matter what's happening on the surface. Mananatili kang nakatindi. Mananatili kang nakatindi. Kaya po sa buhay ng mga lubos na nagtitiwala sa Diyos, ganun din sa atin, it doesn't matter gaano kagulo dito sa ibabaw. Kahit gaano kagulo sa ating pamilya, gaano kagulo sa ating trabaho, gaano kagulo sa ating school, di ba? Kahit saan tayo itinanim, kung saan naman itinanim, it doesn't matter what's happening sa ibabaw. What matters is what's happening deep down. What's happening deep down. Ikaw ay naka-angkla. You are anchored and secured in the Lord. Diba? You are anchored and secured in the Lord. Ito yung sinasabi ni Pablo ng katangian sa mga taga-Corinto. Balik lang natin, Sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, ito yung qualities na yun, firm, immovable, always excelling in the work of the Lord. Diba? Tayo ay, we are immovable. We are firm. Maging sa Psalms and Proverbs, time and again, ito yung laging sinasabi ng Panginoon. Hindi niya hahayaan. God will not allow the righteous. Hindi niya hahayaan yung mga taong lubos na nagtitiwala sa Kanya be shaken or moved. Hindi naman ipapahiya ni Lord yung sarili niya. Di ba? Pag ibinigay mo yung pagtitiwala sa Panginoon, hindi niya hahayaang ipahiya yung kanyang sarili kung saan mo inilagak yung iyong kumpiyansa. Diba? Proverbs 12:3, ito yung ilan sa mga verses na makikita natin. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Cannot be moved. Psalm 55, verse 22, cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved or shaken. Ganun din in Psalm 16 verse 10, 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. I shall not be moved. So, ano ba yung, what does it mean to be moved? Ang Hebrew word po ng move ay move. Yan, move. At ang ibig sabihin po nito, to waver, to slip,
to drop, to be overthrown, or to be carried away or fall into decay. Hindi ito basta yung move lang na nandito ka pero gumalaw ka lang. Hindi yun yung tipong move na yun. It means you will be taken off course, mawawala ka talaga, babagsak ka, mahuhulog ka, matatangay. No, yun yung ibig sabihin ng move na ito. So, ang pangako ng Diyos sa mga inugatan at sa mga nagpapalalim palalo sa Kanya, He will not allow us to waver, to be shaken, or to be carried off course sa mga kaganapan ng ating mga buhay. No? It doesn't mean na hindi na tayo babagyuhin or hindi na tayo hangin, relax na lang tayo, di ba? Hindi yun ang ibig sabihin nito. Pero, but that in the middle of the storm, even in storm, we will not fall. No, we will not fall. Mananatili po tayong nakatindig dahil siya ang nagpapatibay sa atin. Kaya pakisabi po sa katabi, kapatid, kumapit ka sa matibay. Kumapit ka sa matibay. Doon tayo sa matibay. Di ba? Doon tayo kakapit sa matibay. Yan. So next, no? Yan pangatlo, and the last one, ang mga puno na nakatanim sa tabi ng tubig, always green, always producing fruit. Always green, always producing fruit. So kanina natutunan natin, no, na yung mga puno na merong malalim na root system, it provides stability. No, it provides stability. Pero hindi lang yun actually ang benepisyo ng lupa. So habang inaaral ko, paano nag-work ang mga roots, no, napag-alaman ko na the more pala na mas malalim ang mga ugat ng isang puno, the more na nagbibigay siya ng benefit sa lupa kung saan siya itinanim. Ganun pala yun, no? The more na mas malalim ang ugat ng isang puno, the more siyang nag-give back doon sa lupa kung saan siya itinanim. Ayan. So, habang buhay at active yung mga ugat, ang ginagawa pala nito, nire-redistribute niya yung carbon and nutrients na nakukuha niya back to the soil kung saan siya tinanim. Kaya pala kapag nakita niyo yung mga lugar kung saan napakararaming puno, ibig sabihin ang lupa noon mataba at buhay na buhay. Diba? Kasi yung mga plants, no, habang kinukuha ng mga trees yung nutrients, ibinabalik din ng halaman o ng puno yung nutrients na nakukuha niya. Diba? So, ibig sabihin, sa buhay natin, hindi lang nais ng Diyos para sa atin na tumibay ka lang, survive ka lang hanggang sa makarating ang anak. Hindi lang yun yung nais hindi lang yun yung plano ng Diyos sa atin. Pero habang tayo ay nagsusurvive, lumalaban sa hamon ng buhay, namumunga rin tayo at lumalago. No? Namumunga rin tayo at lumalago. Hindi lang tayo basta consumers ng kanyang banal na spirito. Hindi lang tayo basta consumers ng salita ng Diyos, but we also give ourselves kung saan niya tayo itinanim. We give back, no? Kung saan tayo itinanim ng Panginoon. Sabi dito sa verse 8, no, ang halamang ito, ang punong ito, ay laging sariwa ang mga dahon at walang tigil sa pangungunga. No? Gusto niyo ba yun? Walang tigil sa pangungunga. Diba? In season and out of season, patuloy na namumunga tayo. Diba? So, isang punong mayabong, hindi lang yun yung benefits niya, no? Isang punong mayabong, they also provide shade and comfort to others. Tingnan natin yung picture dito, no? Ang hindi, no? So, mga nasa 110. Ilan kaya itong mga tao na to? Diba? Grabe, isang puno lang siya. Pero sobrang dami ng tao yung nagbe-benefit. They can sit under the shade of this tree. Diba? Nagkakaroon sila ng kalakasan and refreshment. So, ganun din sa buhay natin, no? Ang isang taong malalim at inugatan na sa Panginoon, tayo ay nagiging kalakasan at refreshment sa ibang tao. Diba? And you can tell, hindi natin pwedeng piliin yan, diba? You can tell, malalaman mo ang taong inugatan
magatan na at malalim na sa Panginoon. Diba sila yung mga tipo ng tao na pag na-encounter natin, nakakausap natin, diba? Afterwards, we feel inspired, diba? We feel strengthened, para mas lalo tayo nagkaroon ng pag-asa nga, diba? Sila yung mga ganong tipo ng tao, hindi yung after ng usapan nyo, diba? Ano ka na nga, masama na nga yung loob mo, pagkatapos mas lalo ka pang nagalit kung nakausap mo siya. Diba? Harang hirap ng gano'n, no? O kaya naman pag ano ka na, down ka na, nakausap mo siya, mas lalo ka pang na-down. Diba? So, ito yung mga taong malalalim na. Kasi nagpalalim sila sa Panginoon. Diba? Inugatan sila sa Panginoon. Ang source nila ay ang Diyos. Kaya nga, nag-overflow, nakakapagbigay din sila ng kalakasan sa iba. No? Kaya nga po, napaka-importante po na tayo ay nagpapalalim sa Panginoon. Amen? No? Napaka-importante na tayo nagpapalalim sa Panginoon. Kasi ang benefits nito, hindi lang sa atin eh. Diba? Nagkakaroon dito ng impact sa ibang tao. Lalo-lalo na sa ating pamilya. Diba? Gusto ba natin na tayo yung panggagalingan ng kalakasan sa pamilya natin? Diba? Siyempre gusto natin ng gano'n. No? Hindi naman na, hindi exempted ang mga pamilya natin sa hirap, diba? Sa kalungkutan, sa pagiging discouraged. Pero, napakaganda, no? It is a privilege para sa atin na every time na kumikilos ng Diyos sa ating pamilya, every time na nag-minister ang Panginoon, kaparte tayo. Diba? Tayo ay nagiging channel, tayo ay nagagamit ng Panginoon to bring strength and refreshment to others. Diba? At magagawa lamang po natin yan. It can only happen when we develop strong and deep roots. Strong and deep roots. Again, nandito na po ako magtatapos, no? Again, sinabi na mapalad ang mga taong lubos na nagtitiwala kay Yahweh because they are planted by a good source of water. Diba? Yung word na planted, intentionally, yung meaning niya merong intention. Itinanim. Diba? Planted. So, it's like it was set up for success. Dito ka, diba? Kaya lagi tayong titigit sa Lord. Kukonect tayo doon sa streams of living water. Diba? Next, we have deep and wide root structure na nagbibigay sa atin ng stability. No? Laging green, laging sariwa ang mga dahon nito at hindi nalalanta. Diba? It's healthy, it's growing, at nagpo-provide ito ng shade sa lahat ng tao. And it's not anxious. Kahit na dumating ang tag-init, diba? Alam niya na kapag nakakunan siya sa source, no, sa living water, hindi siya mauubusan. Amen? And it does not cease yielding fruit in season. In season, out of season, kahit na in harsh conditions, mananatili siyang productive. Mananatili siyang And I'd like to end here. Gusto ko po dito kung magtapos. It is, ito ay isa pong movie, no? At ito yung Lorax. Tapos yung isang tao, sabi nung Lorax, tinanong niya yung isang tao, which way does a tree fall? Sabi niya, which way does a tree fall? Sabi nung lalaki, down. Na-down ba? Diba? Does it fall down? No, yung tree. Sabi ng Lorax, a tree falls the way it leans. A tree falls the way it leans. Kung saan siya nakahilig, kung saan siya nakasandig, doon siya babagsak. So be careful which way you lean. Be careful which way you lean. Kapatid, saan ka nakasandig? Saan ka? Where do you lean on? Which way do you lean? Where do you place your confidence in? Where do you find security and peace of mind? And what sustains you? Lalo na sa panahon na mahirap ang kaganapan ng buhay natin.
God sustains. Ang panalangin ko po para sa bawat isa sa atin is that we will be like a tree planted by streams of water because ang Diyos ang ating security. Ang Diyos ay ang ating confidence. And so today, bukas po ang altar. If alam kong lahat tayo, meron tayong mga dala-dalang kabigatan, meron tayong mga bagay sometimes na gusto natin tayo na lang masunod kasi Lord, ang hirap. No? Ang hirap. Gusto kong gawa ng solusyon, gusto ko na makaalis dito. And so today, the altar is open. At ito yung paalala ng Diyos para sa atin. Maybe napanalangin ko na to ng napakaraming beses, no? Pero ibigay mo to sa Panginoon. No? Ibigay mo sa Lord. At tulad ng sabi niya, hindi kanya ibiguin. No? Ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kailanman hindi niya hahayaan na masira ang tiwala natin sa Kanya. Lagi niya ipaglalaban ng kanyang sarili once you place your trust in Him. So today, as we worship God, the altar is open. Bigay natin sa Panginoon. Bigay natin sa Panginoon yung ating mga kabigatan. At muli natin sabihin, Lord, ako ay magtitiwala sa iyo. Lord, ibibigay ko to sa iyo kasi alam kong ikaw lang yung makagagawa nito. Ikaw lang yung makapagbibigay ng solusyon. Talagang ikaw lang yung makapapanalo ng mga labang ito. Yung mga labang ito hindi pang tao. Only God can win this battle. So Lord, ibibigay ko to sa iyo, God. Patuloy kami magtitiwala sa iyo. Ilalagat namin sa iyo yung aming confidence, yung aming security, because we know that you will never fail us. So today, church, as a response sa mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito, let us worship Him. Again, the altar is open. Kung nais mong ibigay ito sa Panginoon, ikaw ay lumapit. Kaya kung may panalangin ka na. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.